Kasi si BP, may sinasabi siya dito na hindi niya alam kung bakit daw umabot, no? Sinasabi niya dito kung bakit daw umabot sa kasuhan na ganun, mga bossing. Sabi ng Vice Presidente, Vice President Sara Duterte has dismissed the crime against humanity case filed against former President Rodrigo Duterte. Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang wala daw ebidensya. Actually, meron, madami. 'Di ba? At ito pong pahayag na to, sinabi ng BP noong March 20, 2025. Actually, madami. Merong mga CCTV footage na ipinapakita po yung mga nabiktima, no? Na merong 4 na kapulisan, 4 na pulis, tapos isa lang yung aarestuhin nila. Tapos sasabihin nila manlaban. Ang payapa ng lugar, pinaalis yung mga bata, tapos makita mo tumembuang na lang yung aarestuhin nila. Madami pa. Maisasama pa dyan yung mga interview nila Bongo na merong reward system na nagpalala. No, diyan sa tokhang-tokhang na yan. Biruin mo, imbes na sana ipapasok lang sa oblo yung tao, ang nangyayari ho, tetegihin o papatayin. Bakit? Mas malaki yung makukuha pag sinabi nilang manlaban Kapag ka pinasok sa oblo, 500,000 lang. Pero pag nanlaban, 2 million. Kaya babanatan na lang. Patayin ka na lang namin. Tumubo pa kami ng 1.5 million. Yun lahat po na yun. At meron pong mga saksi. Meron pong mga reklamo. Lahat ho yan. At meron pong mga ebidensya. Ewan ko kung nasa ang mundo si BP Sara ngayon na ang sinasabi niya walang mga ebidensya daw po. Alangan namang naaamin si Kamote sagad sa bato ang kanilang kasinungalingan. Sabi ni Benz Besina. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Hindi ko alam, no? It baffles me really truly how this has happened. Kasi ganito din ho yan. Sa Pilipinas, Congress, Senado, pinagpapaliwanag kayo. Ayaw nyong irespeto. Diba? Isa ho yun sa nakikita ko, mga kababayan, na talagang dapat na kailangan ng Pilipinas ang ICC. Hindi sila may respeto Mga bossing. Kung ano-anong mga dahilan yung sinasabi nila, kesyo ganito, kesyo may party ang OBP, yung kay BP Sara, kesyo doon naman po kila dating Pangulong Duterte, hindi kami dyan, hindi kami papasako o hindi kami susunod dyan. Isang beses napapunta ang dating Pangulong Duterte doon sa Congress. Pero napilitan pa po yun. Bakit ho? Kasi ang ginawa nila, nung nakita nila na kinancel na ng Congress yung hearing para sa kanila, siya namang nagpahayag sila na pupunta po kami kaso kinancel nila, natakot sa amin. Binalik ng Congress. Ayun, hulog sila sa patibong. Nyari, yun, napikon ang dating Pangulong Duterte kay Trillanes dahil nga inopen ni dating senador na na yung waiver ulit. Di ba? Hindi nila ginagalang ano mangyayari kung sa Pilipinas gagawin yan? Ganun lang din Patatagalin. Tsaka, alam nyo maawain tayong mga Pilipino Sisimplehan lang ho nila yan, mga kababayan, na hihiling na lang po kami ng house arrest kay dating Pangulong Duterte kasi matanda na po. No? Matanda na po, kaya baka pwede mag-grant nyo yung house arrest o hospital arrest pero para kay dating Pangulong Duterte. Ang matatanda po, yun ang gusto nila, sa loob na lang po sila ng bahay. Di parang hindi din po makukuha ang hustisya nung mga pamilyang biktima at yung mga pamilyang namatayan wala din. Di ho ba? Sasabihin nila, oo nga, nililitis nga.
Kaso nasa bahay lang din. Yung mga matatanda ho, mga bossing, masaya na ho sila, may pangganchilyo sila sa bahay. Bukas mo lang yung TV, no? Tapos bandang hapon matutulog na ho yan. Magna-nap time na ho ng bandang hapon yan. Gigising sa sa bandang alas 5, magtutumba-tumba ho. Oh. Magtutumba-tumba o ganchilyo ulit hanggang manonood ng TV Patrol. Ako ho, simula bata ako, yung mga lola ko, kasama ko eh. Ganyan lang ho, masaya na sila. Hindi na sila yung palabas-labas, punta dito, punta doon, hindi na ho sila into that. Mas gusto ho nila yung namamahinga na po. O, di ba? Kawawa din yung mga biktima. Kaya yung sa ICC, at least, ganun pa din naman ng ganun naman pa din ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. May aircon dyan. Oh, may TV. Di ba, Ma'am Brenda Barton? May aircon, may TV. Ano pa? May request sila ng tumba-tumba o rocking chair. Kumpleto na po si Pangulong Duterte. O tapos, yung pamilya mag-request. O, napayagan silang manirahan sa the Netherlands habang nililitis ang dating Pangulo. O, para mabisita nila ng araw-araw. Ay, hindi. Hindi pala pwede yun. No, kasi wala daw walang passport si Hanilet. Oh. walang passport, kakagaling lang sa Hong Kong, ibang klase. O, di ba? Mga bossing. Kaya ito, ang nakikita ko ho dito, mga kababayan, ito na yung tamang panahon para sa lahat. Para doon sa biktima, no? Malaman lahat ng katotohanan. Kung sakali, napala rin sila, makuha ang hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay at para naman po sa mga Duterte at kay Bungo, etc. Ito na din yung pagkakataon ninyo, no? Napatunayan sa mamamayang Pilipino na kayo ay walang nilalabag na karapatang pantao. 'Di ba? Tamang panahon na 'to para sa lahat. Sa pamilya Duterte, kay Labungo, kay Bato de la Rosa, na may pagtanggol ang kanilang sarili at ipakita sa buong mundo. Sa mga naman po, sa mga biktima, di umano, eto na yung time ninyo para malaman ang katotohanan. Sabi ni JM, third degree. JM, third degree. Okay, gets ko na. Boss Mark, posible ba mabuksan bank account niya? Dapat yung pera niya ibigay na sa mga pamilya ng EJK. Nakikita ko baka umabot po sa ganun, mga boss. Baka umabot po sa ganun. Kasi baka matingnan, tingnan natin yung mga transaksyon, etc. etc. Kasi di ba sabi, ipiprease at posibleng ma-freeze yung mga account ng dating Pangulong Duterte.